Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:10. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marinaga po sa Constitutional Cuba sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal gutisa nagkaparap ang mga testigo sa mabaliktad sa investigasyon mapadapitmanda sa flood control scheme. Agum ni Senador Bato de la Rosa nagpapa saklulu na matawan ng due process and Senador. Bapang pamayukan mga barata sa lado national DILG chief sinasabing ali sa third source ana arrest warrant versus Senador Bato de la Rosa. US Naval Strike Force kaibanan ang largest warship sa bilog na kinaban o minabot sa nasyon kan Pilipinas. Kaandaan na Pilipinas antis ang naging pagkakaiguan kada paglamasa kan bagyong uwan pig umaw kan United Nations. Maabot sa 300 na lugar sa 8 rehiyon sa Pilipinas nagdadanay na lubog pa sa baha dulot kan nakaaging bagyong uwan. Yan ang mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirundum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang marinaga po sa Constitutional Cuba. Uyanan mga maiinit na mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM. Nagpahayag ni napakikidumamay asinman pagmundo ang Department of Public Works and Highways DPWH sa pagkagadankan sa indang pag-iriba na si Engineer Larry Reyes. Sigun sa nasambit ng ahensya, nag-aagad ang pamilya ni Reyes kanda privacy mantang sinda anda nagamumundo. Pinaglinaw man kanda departamento na ana insidente ang sarong pribadong urulay asin mayo nin relasyon sa na issue kan na sinambit ng ahensya. Inagad ka na ahensya
sa publiko na dai magpakuriat nin mga daiman beripikadong mga impormasyon asin igalang ang pamilya Reyes sa panahon kan sa indang pagmundo. Sa satuya pang pamayukan o sa satuya pang detalyes kan mga barata sa Ladua Nacional and tuberculosis ana panginot na nakakagadaan na helang sa bilog na kinaban lalong-lalo na sa Pilipinas na ikatulo sa pwesto na may pinakalangkaw na kaso sigun yan sa parte mismo kan WHO. Nagdadanay na panginot pa man girare an infectious killer sa bilog na kinabanda iyo na tuberculosis o TB. Segunda sa World Health Organization WHO igwanin na 1.23 million ang nagadaan ninuliman kan TB kan nakalisan ng taon. Anasambit ng bilang ang mas sa baba sa 3% kada 2023 asin na buminaba ini kada taon sagud ng 2% nanginot ang nasyon kan India sa may pinakalangkaw na kaso kan TB mantang ikadwaan Indonesia, pangtuluan Pilipinas, pang-apat ang China, pang-lima ang Pakistan, pang-anom ang Nigeria, pang-pito ang Democratic Republic of Congo asin pang-waluman ang may pinakalangkaw na kaso iyo ang nasyon kan Bangladesh. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa Ladua Nacional ipinagpahayag kan Bureau of Customs BOC na ginamit ang sarong elaborate method of cheating the government sa pag-angkat kan nagkapirang luxury cars kana kontratista na Sindasara Asiman Corley Diskaya nasangkot sa sinasabing flood control anomaly. Sigun man kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ang mga lulunadaan luminaog mayong import entries asin tamang certificates of payment asin ginamitan in modus para manda ma-dipisilan na maaraman kabalinaan pagbakal ka na certificate sa iba pang port asin pagtamper ka na x-ray image para bumaba ang valuation. Nagluluwas na digdi may kolaborasyon sa nagkaparang mga opisyal sa Cebu, Davao, asin man sa Batangas sa 30 luxury vehicles 17 ang binakal gikan sa regular na dealers alagad daipa pinagawaraan ni nasaysay ninuliman kan posibleng ill-gotten wealth. Nagluluwas na ang BOC kan shukos orders laban sa aabuton sa 10 mga personay. Nagsagibon in internal investigation asin nagpatibay sa digitalization asin man transparency sa operasyon kan nasambit ng paglaog kan mga luxury cars na pagsasadiri kan mga diskaya. Sa bareta pa sa Lado Nacional, kinasuan kan Philippine National Police PNP Criminal Investigation and Detection Group CIDG si Cavite Representative Kiko Barsaga. May kaso na ngunyan si Barsaga. Sigun kay CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na ang kasong sedition asin man inciting to rebellion ang isinampa sa Quezon City Prosecutor's Office ninuli kan pagpuon nin kariribukan kan September 21 trillion peso March. Daima na nagtaupan ni na iba pang detalye si Morico ninuli sa baka makaraota sa investigasyon kan Piskalya. Sa social media post naman ni Barkasa ang nagpost ini ni na subpina na pinag-iimbitaran ana personal sa parte mismo kan Quezon City Prosecutor's Office kan Nobyembre 17 asin na 25 para man sa preliminary investigation. Magigirumduman nagkapirang bisis nagpo si Bargasa
sa iyang social media na inaakusahan si President Ferdinand Marcos Jr. ning korupsyon. Siya ang nasa likod ka na pangapudan sa mga tao para man magsagibonin protesta sa atubangan kan Forbes Park sa Makati City kung saan yaon ang narong kani ni Liti Representative Martin Romualdez asinman ang nagbuta sa pwesto na si Congressman Saldico kan Akub Bicol. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga nagbabaga nga barata sa lado nasyonal, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. niribaya na sa iyang pwesto. Niribaya na ni President Ferdinand Marcos Jr. si Bureau of Internal Revenue BIR Commissioner Romeo Lumagi. Según kay President Secretary Dave Gomez na iriribay iyo si Pinansa Undersecretary Carlito Mendoza. Pinagapirmahan ka na presidente ang appointment papers ni Mendoza dahil naman na binanggit ni Gomez ang rason kung tano taribayan si Lumagi kan nakalis na bulan. Ipinagmayabang ni Lumagi ang tax collection o koleksyon sa inot na anom na bulan kan 2025. Sa iba pang nagbabagang mga barata pa sa lado nasyonal, si Senador Bato de la Rosa daipaman giraray nagpapailing sa sesyon kan Senado na palta pagiraray o naka-absent pagiraray si Senador Ronald Bato de la Rosa sa plenary session kana Senado kana sudma Nobyembre 12, 2025. Digdi 18 senador lang ana nagaabot matapos magbalik ana sesyon sa labang bakasyon huli man kanda undas ana padagos na daiya pag abot asin pagpailing ni De La Rosa nagiging haros digdi nagkakaigwan ninda kaisipan ang grupo kan mga senador matapos ang kontrobersiya na nagluwas ka na kalis na simana dapit sa iyang kaso. Tinawandoon ni Ombudsman Crispin Remulla na subuot may pinagpaluwas na nga arrest warrant o warrant of arrest ang International Criminal Court ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Sharing man tulos ining pinaymutikan kan mga autoridad na nagsabing mayong katotohanan na nasambit na nga impormasyon. Si Senador Bato ang dating pamayukan Philippine National Police asin na saro sa mga panginot na mga personalidad na ipinagkakabita sa kampanya kontra sa druga kan nakalis na administrasyon ni Duterte kung sain kadakol ang nagkagaradanda an sa iyang padagos na pagpalta sa sesyon ana nagbubunga nin mga espekulasyon sa publiko manungod man kan sa iyang kamugtakan asin posibleng epekto kan mga aligasyon laban sa iya. Alagad dati naman ay pinagpayag kan senador na atubangon niya ang ICC asin nagboluntaryo pa ining mag-asikaso kan dating Presidente Rodrigo Duterte kung siya man magkakaigwa nin pagkakataon na mapriso duman sa parte kan Netherlands. Sa iba pang detalyes ganda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, si Gutisa asin iba pang mga testigos sinasabing mabaliktad sa investigasyon manugod man sa flood control scandal. Sabi yan ni Senadora Amy Marcos, mabaliktad ang nagkaparang mga testigos kasumpay kan isinagibong investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee madapit sa sinasabing korupsyon sa flood control project. Ini ang pinagabulgar ni Senadora Amy Marcos kung sa insubot posibleng magbago ang iluluwas na mga pahayag ni dating Philippine Marines Technical Sergeant Orly Regala Gutesa.
sa oras na mag-abot ini sa aldaw kan Biyernes o sa aga sa pagpapadagos kan investigasyon kan komitiba. Si Gutisa ang sorpresang witness ni Senadora Rodante Marcolita na nagsabing dati siyang Marine as in security consultant ni dating Congressman Elizalde Cu. Ang kongresista kan Ako Bicol na tagaduman sa parte mismo kan probinsya kan Albay nasa sangkot sa subuot anomalya kan korupsyon sa flood control. Istorya ni Gutisa na nagdara subot siya ni na malita ni na kwarta na inaapod na mga basura sa mga rong o sarong ni Cu asin dating Speaker Martin Romualdez. Higot man na sinayuman ni asin pinagnigaran ni Romualdez ang nasambit ng mga pahayag ni Gutisa. Sigun pa man sa senadora, nagkapera subot sa mga testigos ang pinagtakot asin pinagpipressure tangani man na bawion ang sa indang mga nainot na mga testimonya. Maski nga ni day direktang pinagpangaranan, sinabi ni Marcos si Gutisa bilang saro sa mga testigo na may pinakamagabat na testimonya sa issue kan nasambit ng payag kan senadora. Inisubot ang dahilan kaya tudo-tudo ngunyan ang pananakot sa iya. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal an agum ni Bato de la Rosa nagpapasaklulo ng unyanda na matawan in due process an senador sa atubangan kan posibleng ICC warrant. Sigun paman kay Senadora Amy Marcos, nagpapatabang na an agum ni Senadora Ronaldo Bato de la Rosa na matawan in due process an senador sa atubangan kan posibilidad na pagpapaluwas kan warrant of arrest gikan sa International Criminal Court o ICC basado sa senadora na si Amy Marcos. Takot na takot subuot si Nancy de la Rosa an agum ni Senador Bato asin naglalaom na matawan ni karapatang hustisya ang nasambit ng senador na si Bato. Kinumpirmar ni Marcos na mayo siyang direktang komunikasyon kay De La Rosa asin agum sa nakani ana nagpaabot nin mensay sa saya. Daiman da subuot inabala pa man ni Marcos ang agum kan senador tangani man naputon kung nasain si Senador Bato de la Rosa. Dailan na subuot da inaman da kaniya sasabiyon asin abo naman kaninga maaraman. Sering man da preparado nga tabangan ni Marcos si Senador de la Rosa sa abot kaya nga makakaya kaniya. Bako na tangani nga mailigtas kundi talagang may sala maaraman asin na masiguro na matatawan ninin na tamang proseso asin na bako na maotro pa ang nangyari kay Digong. Sangunyan ang pangapudan ka na senadora na punduo na ang pananakot asin kung totoo na igwanin na warrant of arrest iluwas ini kung mayo man mas maray na maguntok na sana asin na magtuninong. Si De La Rosa na atubang sa mga kaso na may pagkaaram sa crimes against humanity. Ninuli man kan papel na ginampanan kaniya sa panahon kan madugong kampanya kontra sa illegal drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung sain kadakol ang nagkagaradan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan bareta, ipinagpahig ni Interior and Local Government Secretary John Bica Remulla na an impormasyon asin niya electronic copy an subuot kanda warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa nakuana kan sa iyang tugang na si Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla gikan sa sarong third source asin bakong direktang hali mismo sa International Criminal Court o ICC. Maski subuot digdi garo opisyal man sana anda dokumentong ipinagsumiti kinawanduon kaniya na mahiro lang sinda kun ini
ana nakabase sa opisyal na dokumento. Magigirumduman kan Nobyembre 8 ipinagpahig kan Ombudsman na si Buying Rimulya na nagpaluwas na subuot ang ICC nin warrant of arrest laban man kay De La Rosa alagad kan nagtalikod na aldaw kan Martes piniglinaw kaniya and party lang kana media scoop para man sa saindang mga programa. Nagsayo mama na magkomento si Interior Secretary Jovic Rimulya sa posibleng aksyon kan Philippine National Police o PNP in kaso may magluwas na tunay na warrant hali mismo sa ICC. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa Ladua Nacional kinumpirmar ngunyad kan Estados Unidos de America partikular na kan US Navy na nag-abot sa Caribbean ang US Naval Strike Force kaibanan ang USS Gerald Ford na pinakadakulang barkong panggira sa bilog na kinaban. Sa sarong statement na ipinagpahid kan US Navy na naglaog na sa saindang strike group ka nagtalikod na Martes ang area of responsibility kan US Southern Command na nginginot sa Latin America duman sa parte kan Caribbean kabali sa strike group anabuton sa 4,000 na mga sailors asin dusi-dusinang aircraft kaibanan unguided missiles destroyers asin iba pang barko. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa Ladua Nacional. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, pinag-umaw kan United Nations ang preparasyon kan Pilipinas antis pama na naging distroso kan super typhoon na Uwan sigun sa UN Resident and Humanitarian Coordinator Arnold Peral. At episyenteng pagkakaigwaning preparasyon, preemptive evacuation asin iba pang napapanahon na pagrespondi an mayo subuot na alangan na nakapagsalba nin kadakol na mga buhay. Binanggit kan UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ana isinagibo kan gobyerno kan Pilipinas na response asin na recovery efforts. Yan kasunod kan sinasabing pinagkukonsidera na pinakadakulang preemptive evacuation na na-record sa kasaysayan kan Pilipinas. Magigirumduman na uminabot sa 1.3 milyones na mga individual ang pinag-evacuar 3 gikan sa 18 nga mga riyon antispaman ang paglandfall kan super typhoon mantang nagpatadid ang UN na mas dakol pang makukusog na mga bagyo arog kan uwan ang pwedeng mamatian kasabay kan pag-init kan mga kadagatan na nakapalibot sa parte kan Pilipinas bunga naman kan krisis kan klima. Kaya digdi tinawan doon ni UN Secretary General Deputy Spokesman Farhan Haq na grabing importante na digdi magkasararo, magpreparar sa mga epekto kanda kalamidad. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pakitangunyada sa lado lokal maabot sa 300 na mga lugar sa parte kan riyon sa Pilipinas ang nagdadanay na lubog paman giraray sa baha bunga naman kan nakalis na bagyong Uwan. Basado yan sa record kan NDRRMC. Nagdadanay na lubog sa baha na abuton sa 366 na mga lugar, 8 riyon sa Pilipinas bunga kana nakaaging bagyong Uwan. Basado sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC kana nagtalikod na aldaw kan Miyerkules o kasugma Nobyembre 12 padagos na nakakamati ni nabaha ang 147 lugar sa Central Luzon, 104 sa Bicol Region, asin 61 sa parte kan Cagayan Valley. Seringbad, may mga pamangiraray sa 29 na mga lugar kan Calabarzon Region. Kabali na ang 16 na mga lugar sa Bangsang Muro Autonomous Region and Muslim Mindanao BERMM. 4 na mga lugar at
binabaha paman giraray sa parte mismo kan Ilocos Region, tulo sa Western Visayas, asin duwa sa Northern Mindanao. Bunga kan mga ini nag-abot sa parte mismo kan bubong ang pagbaha asin kusog kan duros darakan bagyong uwan sa kasagsagi kan pagtama kani sa laog kan Pilipinas. May mga karungan man na nadistruso asin sa datos kan NDRRMC 33,882 na mga harong ada napabarata na enterong nagkadirestruso o nagkararaot, mantang 7,320 man ang dagos na nagkawarasak. Pinakadakulang bilang ang mga naraot na mga harong na i-record sa parte kan Bicol Region na uminabot sa 20,000 na mga harong ang nagkararaot, mantang maabot man sa 6,000 ang dagos ng nawasak. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, ang DNR nagsagibo na kanda sinasabing on-site investigation sa Montirasa sa Hellside Project duman sa parte kan Cebu. Multa asin suspension ipapataw in kaso igwanin mahiling na pagbalga. Nagsagibunan ni Insight Investigation ang Department of Environment and Natural Resources. Kaiban ang manlain-lain ng mga ahensya para imbestigahan kung nagsunod sa environmental laws ang kontrobersyal na Montirasa sa Hellside Project duman sa parte kan Cebu, asin kung may peligro ini na bunga sa parte mismo kan kapalibutan. Magigirumduman saro anasambit ng proyekto sa binabasol sa matinding pagkakaigwa pang baha na namatian duman sa Cebu sa kasagsagi kan na pagtama kan bagyong Tino kan nakalisa na simana. Kaibanan kan na DNR sa nasambit ng investigasyon iyo ang technical expert na nagigikan sa DNR Central Visayas Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, Provincial Environment and Natural Resources Office kanda Cebu, asin man ang gobyerno kanda probinsya kanda Cebu. Sa on-site investigation na binusisi kana mga eksperto ana pagsunod kan proyekto sa Environmental Compliance Certificate, asin man ana ka kusugan kana mga dalisdis, asin man na posibleng peligro sa pagba asin na citation sa kapalibutan. Ang iba pang detalyes kat mga barata sa lado lokal, nasyonal, asinbad o sa lado lokal, international, asinbad sa kinabanin Karawat at yan po pagkatapos po nin pagirumdom. Ngunyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Anda pagsira iyon panginot na kabuhayan kan mga residente sa duman sa parte kan Burabud, kagamutan na asinman na kagnipa sa banwan kan Garchitorina Camarines kung sain na entero nga na distruso asinman na digdi dai nakakapaghanap buhay ana mga residente sa bunga naman kan bagyong pinakamakusog na nag-agi kana kalis na aldaw na si Uwan. Kaya grabe sindang napiktaran kana magtama anda bagyong Uwan bilang parte kana kasimbagan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pangiginot ni Gobernador Elry Villaporti. Digdi padagos ana pagduhol kan mga relief goods sa sainda kana sudma ni na pagkahapon, asin man kana nagatalikod na aldaw kana Martes, dagos-dagos ang pagatud kan relief operation sa parte mismo kana banwaan kan Garchitorina Camarines Sur, partikular na sa barangay kan Burabud, kagamutan asin man na kagnipa duman sa Garchitorina. Ini
inidadara kan mga helicopters na kung saan paga sa sadiri kan Philippine Air Force katabang kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur. Iyo mismo ada Philippine Army, Philippine National Police, asin man ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur. Grabe man ang pasasalamat kan mga residentes sa hatud tabang na pinagadara ni Gobernador Elry Villafuerte para sa nasambit ng mga residentes. Uli man kan tulos-tulos na nakuaninda ana ayuda alimanda sa parte mismo kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur. Nagpasalamat ang grupo sa hidalian na pagresponde nin tabang ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Nagpahayag ang gobernador kan probinsya na dakul pang mga maarabot na mga tabang gikan sa gobyerno na dadarahon sa mga lugar na naapektaran kan bagyong uwan urog na duman sa parte kan Banwaan kan Garchetorina. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata kita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DSWD nakahatod na nin labi sa 170 milyones pesos na kantidad na tabang sa mga biktima kan bagyong uwan. Boyet Paderes sa detalye. Nag-abot na sa 173 million ang kantidad ng tabang na naitao kan DSWD sa mga residentes na napiktaran kan oran asin baha darakan Super Typhoon Uwan. Kabali sa mga pangilot sa tabang ang family food packs na distribute sa mga biktima o sa mga pamilyang nasa mga evacuation centers at kan nagpadaraman ng ahensya ng financial assistance sa mga pamilyang grabing napiktaran kan kalamidad. Alagos ang pagtrabaho kan DSWD huli sa labi sa 1.4 million pamilya o 5 milyon sa individual ang napiktalo kan bagyong uwan sa 14 rehiyon sa nasyon. Sa numerong inila sa 760,000 individual ang presente yaon sa evacuation center, mantang labi sa 300,000 man ang temporaryong nakikidagos sa senlang mga kapamilya. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mas kinangani Sibuta ang gobyerno lokal kanda Banwaan kanda gain sa Camarines Sur sa paghatod nin tabang sa mga residentes na naapektaran kanda bagyo ni uwada sa saindang Banwaan. Ana mga iniday managa tauning kaulangan tanganing tabangan na nagkapirang nangangaipo kana tabang kanda sa indang lugar. Alas 6 na pagkaaga kana nagtalikod na aldaw kana Martes sarabay-sabay ana instruksyon asin clearing operation kana mga tinampo sa mga barangay. Nagbisita anda grupo kanda LGU sa Banwaan kana gain sa Camarines Sur sa CBSUA o Sibiswa para manda hatudan ni na pangsumpay na pamahawan na tinapay asin man hot meals ana labi sa 380 na mga evacuees na yaon sa parte mismo kan CBSUA siniguro na digdi day magugutom asin na maraya ang kamugtakan na kan sa indang mga kaimanwa na subraman ana sakripisyo sa sitwasyon na darakan bagyong uwan. Yaon lang ana parte kan LGU sa Banwaan kan gainsa asin man ang MDRRMO gainsa na magpaabot kan sa indang mga minsay asin tulos na naghagad man in dispensa ana LGU sa parte mismo kan mga residentes kun igwaman nin mga pagkukulang sa nasambit ng pagtaunin na mga pagresponde. Pipiriton manda na mapagtawan nin serbisyo ana nasambit na mga residentes nagabus nangangaipo sa parte kan Banwaan kan gain sa Camarines Sur. Kabali ni dyan ang pagatud kan mga relief goods.
Sa iba pang detalyes gana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kamara de Sur NFA nakipag koordinar na sa mga LGUs para man sa ipapanaong bagas sa mga apektadong mga lugar sa probinsya nin Kamara de Sur. Daryl Banyas sa detalye. Kadagos ang ginigibong pag-koordinar ka National Food Authority Camarines Sur sa mga lokal na gobyerno sa probinsya para sa ipapanaong bagas sa mga apektadong lugar digdi sa probinsya. Ang preparasyon na ini sa pagsimbag sa pangaipo kan mga lokal na gobyerno sa panahon kan kalamidad asin nagpapahiling kana serbisyong malalauman, igwanin pagmakulog asin man na patas an o ka National Food Authority. Nila Santo Toros man na nagduman sa probinsya ng Camarines Norte, ang NFA Bicol as in NFA Camarines Sur, tangarig bisitahon ang NFA Camarines Norte Satellite Office sa Banwaan Candaet Camarines Norte matapos ang paglama sa kan super typhoon na si Uwan. Ang lakdang na ini tangarig maaraman ang kamugtakan asin manhewas kan danyos na binayaan kan sinabit ng bagyo sa pasilidad kan ahensya sa Camarines Norte asin man Camarines Sur. Dagdag na baleta sa rado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o minabot sa 6.78 milyones pesos ang naging danyo sa parte mismo kan na agrikultura darakan da bagyong si Uwan. Iyan duman sa parte mismo kan na Banwaan kan Buhi Camarines de Sur sa assessment o initial assessment na pinaggibo kan na opisina kan Municipal Agriculture Office kan na Banwaan kan Buhi Camarines de Sur o minabot sa 6.78 milyones pesos ang total agricultural losses kausa kan sinambit ng super typhoon na si Uwan. Ang mga kadaklan na apektado digdi iyo ang tanumanin na paroy, mais, asin na multiple barangay kan municipality kan Banwaan kan Buhi ang nagkaarapiktaran sa laduman kan sinasabing sektor nin paruyan. Ang affected area o minabot sa 85.26 hectares asin may estimated na production loss na 6,309,848 ada volume loss o minabot sa 470 metriko tonelada. Ada mga apektadong barangay iyo anda San Rafael igwanin na 1.78 milyon, Monte 1.23 million pesos, San Pedro 913,201. Majority kani iyo ana mga produktong paroy asin man digdiya sinasabi na pag-abot man sa parte kan mais apektado naabuton sa 30,000 o 39 hektaryas igwanin na estimated production loss na nagaabot sa 473,620 ang volume loss o minabot man sa 135 metriko tonelada. Ang apektadong barangay iyo ang Divino Rostro 237,600, Namorabud 166,320, asin ana Burok Busok 69,700. Gabus na damage ana tanum na mga mais sa nasambit ng lugar. Ang Municipal Agriculture Office na pinapamayuan ni Municipal Agriculturist ang Ilito Philip in Ignaw ang padagos ngunyan sa pagsasagibo kan assessment sa damage sa produksyon kan agrikultura sa parte mismo kan Banwaan kan Buhi Camarines de Sur. Padagos man ang sa indang pakikipagkoordinar sa Department of Agriculture Regional Office number 5 na ang opisina yaon sa San Agustin, Pili, Camarines de Sur para man sa posibleng rehabilitasyon asin suporta sa mga parauma. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad
sa lado lokal. Sarong street level individual arestado kana mga miyembros kan Philippine National Police o PNP uli man sa operasyon sa illegal na droga. Mas pinakusog pa kan Philippine National Police ang kampanya kontra sa illegal na droga maski ngani katatapos pa ada bagyong si Uwan. Iyan sa objeto na magkadarakop ang mga persona na involto sa nasambit ng operasyon sa ginibong drug bypass operation nangyari duman sa parte mismo kan barangay kan nursery sa siyudad kan Masbate kan Sudma. Pinagbisto kan mga autoridad ang nadakop na suspek na si alias Ipi, 44 anyos residentes kada sambit ng lugar. Ang PNP Bicol nakakumpiskar nin posisyonin sarong Hetzel transparent na plastic sachet na binakal ninda asin iyan nagtitimbang nin abuton sa 10,000 o nag-abuton sa 10 gramos asin na pinagtutubudan na igwanin na street value na kantidad 68,000 pesos na recover man kan mga autoridad ang drug bypass money na ginamit sa sinambit ng operasyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ana papanaonin na tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot man ni Gobernador Elry Villapuerte katabang sinda Congressman Luigi Villapuerte asin man Congressman Mix Villapuerte sa mga lugar na naapektaran kan bagyong si Uwan. Maugma asin entirmada na nakangisi ana mga residentes kan barangay kan na Pantat duman sa banwaan kan Tinambak Camarines Sur dawa ang nangani tinamaan sinda nin makusog na bagyo kan nakalis na aldaw. Sigun sa mga residentes padagos na anda buhay dawa dipisil huli man kanuma nadara kan na raot nin na panahon katakod kaniya. Ana padagos na pag-distribuer kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villapuerte kan mga family food packs sa mga residentes kanasambit ng barangay. Dakulang katipidan subuot sa nasambit ng mga residentes ang tabang na nagahali mismo sa opisina kan DSWD asin sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernador Villapuerte o Elry Villapuerte na padagos na dain nagpupundo sa pagtaunin tabang sa mga biktima kan bagyo duman sa barangay kan Pantat sa banwaan kan Tinambak Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal maski nangani nagkaigwanin na kadipisilan na sa parte mismo kanda grupo kanda rescue asin man kanda Team Enro digdi sa laog kan siyudad Canaga daipaman sinda nagpupundo sa pag-rescue asin na sa pagkakaigwa kanda pagpurutul kana mga kahoy digdi sa laog kan siyudad Canaga kabali na ana pag-rescue kung sa ina digdi sarong reticulated phyton o sawa ana na rescue kan naga digdi sinasabi na ana nasambit ng halas ana nakuha dyan sa parte mismo kanda barangay ka na Santa Cruz Puro digdi sa laog ka na siyudad ka na naga sa paagi ni Nong Moraldi and sarumana na empleyado ka na City Hall na nakadistino sa parte ka na Central Bus Terminal ka na siyudad sa iya ining nahiling sa saindang arong asin na tulos man na pinagpaaram kaparte mismo ka na opisina ka na Enro nadakop ana nasambit ng halas asin ngunyad nasa kustodiya ka na City Enro digdi sa laog ka na siyudad asin bubutasan liwat harayo sa mga lugar kan kaharungan maarabot na aldaw kon digdi subuot makahiling mad nin ano man na klase nin buhay
na mga halas sa laog ka na sa indang arong dahil magduwa-duwa na mag-apod sa parte mismo kan Naga Cobra sa CP number 0906-650-4961 o sa 0962-282-1056. Iyan ma-rescue tulo sa Naga Cobra tangani man nadigdi madakop ang mga halas na nahihiling sa mga arong o natad kan mga residentes. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado lokal ang DOH sa laog mismo kan probinsya ni Camarines Sur and pinagpagirumdum sa publiko ang mga helang na pwedeng nakuha sa baha. Dakula ana tubig ba kaya dapat iwasan sa nang magtampisaw asin na magkarigos digdi orog na sa mga aki ninuli ta pwede sinda makakuha nin helang arog kan leptospirosis asin iba pa nga mga bacterial infection. Ini ang liwat na pagirumdum na pinagpaluwas ni Dr. Rhea Millani and Camarines Sur DOH officer ninhuli sa mga baha na nangyari sa kapalibutan na gustong-gusto man kan mga aki na magkawat asin sagkod na nga magkarigos digdi sinasabing maraot sa parte mismo kan salud anasambit ng bagay ninhuli man sa mga nakahalong mga ti asin hihi nina mga kino asin iba pa nga mga insekto. Paliwanag man kay niya may komplikasyon ang leptospirosis na pwedeng magresulta sa mas malalang sitwasyon pati naman ang mga gurang pinagpapaingat asin na permisa na magsulot ni na buta kung ba pa sa sindang mga lugar apwera kan leptospirosis posibleng magkaigwaman danin mga skin disease arog kan alipunga bukni asin na kurikong patin iba pa nga mga klase ni na helang sigun paman kay Dr. Millani. Sa satuyang barata ngunyan barata kita sa kinabanda ni Karawat o sa barata kita ngunyan sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata sa international ana nagadana matapos kan stampede sa sarong military recruitment duman sa Ghana. Gadana ang nasa katao matapos man na mangyari ang stampede sa parte mismo kan sarong military recruitment event duman sa Ghana. Sigun sa Ghana Armed Forces na nagagikan sa insidente ninhuli man kan dai pinaglalauman na paglubukan bilang kan mga aplikante na lugadan man ang naabuton sa 22 na iba pang persona kung sain 5 sa sainda ang critical ang kondisyon dai makatubod ang Ghana militar na maabot sa ribu-ribong katao ang ma-apply sa pagiging mga soldados kan Elwok Stadium duman sa parte kan Accra. Naglangkaw kaya ang bilang kan mga mayo ning trabaho sa Ghana kaya dakul na mga hobadas ang nagka-interes na maglaog sa pagiging soldados. Sa barata kita ngunyada sa kinabanda ni Karawat. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabanda ni Karawat. Bermen tinambakan ang Titan sa iskor na 158-117. Mas pinalawig pa kan San Miguel Bear ang sa indang kapangganahan sa nagpapadagos na PBA 50 Season Philippine Cup. Iri matapos man tambakan ninda ang Titan Ultra sa iskor na 158-117 sa kawat na pinaggibo naman sa Hinares Center. Puon pa sana sa kawat daina pauri pa ang Bermen asin na duministansya na ninharos kabangakan sa indang kalamangan igwanin na 5 kapangganahan 2 daog ang Bermen mantang ang Titan igwanin 2 gana asin 6 na daog.
Mga tugang iyanan ka, tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis, ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalus po kan sa po pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Casting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes o headlines kita ka na mga barata sa lado lokal. Grupo ka na 9 Infantry Division kan Philippine Army padagos sa pag-focus sa relief operation sa mga biktima ka na bagyo sa Bicol. Sa satuya pa nga pamayukan na barata sa lado lokal, flood control project sa Kulase River, Barangay Taytay, Guwa, Camarines Sur, buminigay asin nawasak na bagyo. Padagos pa man giraray ang pagatud ni natabang kan na gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur, partikular na dyan sa Banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. Sintudos na mga pamilya sa Bicol sinasabi na subuot na apiktarad asin na nag-iribakwar. PPA nakatalaan na magsagibunin na repair sa naraot na pantalan na duman sa parte mismo kanda probinsya kana Albay. Mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes at yan po pagkatapos lang in pagirundong. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang liwat, maray na aga po sa ko po sa ko po si Jonel Cuba. Sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado lokal, dai pinapabayaan ka na mag-aramang Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman na Luigi Villafuerte, asin Congressman na Migs Villafuerte, ana mga residentes ka na probinsya kan Camarines Sur na grabe nga naapektaran na kada bagyo asinmada nag-iribakwar uliman kan makusuga na bagyong si Uwanda. Katakod kan bagay na ni nagsagibo nin na relief distribution and pamilya Villafuerte sa paginginot ni Gobernador Elry Villafuerte asinman Congressman Luigi Villafuerte sa parte kana relief distribution duman sa Municipal Cover Court kana banwaan kana Minalabak Camarines Sur kung sa ina nakapaghatod ni natabang sa pamilya gikan sa barangay kana San Juan, San Lorenzo, San Felipe, Santiago, Del Carmen, Del Rosario asinman sa San Francisco sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Party ini kana pagtaunin pagrespondi sa pangangaipo kana mga residentes na naapektaran kan bagyong uwang o uwan katuwang kan bagay na niya kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur iyo ang DSWD si Gobernadora Elry Villafuerte asinman ang LGU kan banwaan kan Minalabak Camarines Sur nagtarabang-tabang kan sudma kung sa naka-schedule ang relief distribution sa nasambit na nga lugar kada sudma manda pinagdumanan manda ni pinagtawan manintabang ni Gobernadora Elry Villafuerte sa paagi kan relief distribution iyo and banwaan kan Milaor Camarines Sur iyan tangani mada na mahatudan sinda ni natabang kan sa indang pangangaipo dagos-dagos ana pagatud nin tabang asin serbisyo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernador Elry Villafuerte tinawan doon kaniya na nauugma siya ninuli ta dakul ang natatabangan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur maski ngani dakul ang naapektaran o damage digdi sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur da inag-uuntok ang pamilya Villafuerte sa pangingenot ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi asinman Congressman Migs Villafuerte sa pagatud nin tabang sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 1.8 milyon na danyo sa sektor kana mga parasira sa banwaan nin Calabanga, Camarines Sur. Buyit padere sa detalye. Nagpakol na sa 1,870,000 ang danyo sa pagwalat ni Bagyong Uwan sa sektor kan mga parasira sa banwaan ng Calabanga, Camarines Sur. Sa record Harris Calabanga Fisheries Management Unit na 24 baruto ang naraot, 17 ang totally damaged, mantang 7 ang partially damaged. Apwera kainit, perang fish funds asin mga gamit sa pagsiraang nagkararapak. Sigon kay Jerome Evangelista, Agricultural Technologies and Aquatic Resources kan sinambitang banwaan, ang mga parasira lang na rehistrado at insured kal Philippine Crop Insurance Corporation ang makakakualing tabang hali sa gobyerno. Para sa BBS News, Buyit Padere. BBS Basta Bareta sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Flood Control Project duman sa Kulasi River barangay kan Nataytay sa banwan kan Guwa, Camarines Sur. Enterong buminagsak asin na nawasak ka na bagyong si Uwan. Garuman sana pinagkakanda nin alon asin na nawasak anharos sa sinasabi na subuot 5 milyones na flood control project duman sa ikaapat na distrito ka na probinsya kan Camarines Sur o sa partido area sa Kulasi River barangay kan Taytay, Guwa, Camarines Sur. Matapos na ni ada wasakuna ka na bagyong Uwan. Ini ang subuot patrabaho kan DPWF sa paagimanda ni Congressman
Arnie Puentevilla kan ikaapat na distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Basado sa mga residentes, madaling naraot ang siwol asin intero nga nagguho. Ninuli kan subuot digdi sa pagiling ninda, maluyang klase ang nasambit na nga istruktura asin ang pundasyon kaniya. Kaya digdi nagtutubod sinda, iyo ang naging kausa kan tulos-tulos na pagrampaog ka nasambit ng flood control sa ipinaluwas na pundugi kan sa GAA 2022. Diniklara nga completed ang proyekto sa taon na 2023. Alagad pakalihis lang subuot nin haros 2 taon na nawasak na daan na nasambit na nga proyekto na milyones pesos ang ipinagtagama kan na gobyerno. Nasambit na nga bagay pinapangapudan subuot ngunyan sa parte mismo kan kontratista asin man sa opisina kan DPWH napakarayon nasambit na mga proyekto sa flood control sa partido area. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal, sobra sa 1.3 milyones pesos na sobra sa 1.3 milyon na mga Bicolano apektado kan bagyong uwan. 112 milyones pesos kan kantidad nin infrastruktura naraot. Daryl Banya sa detalye. Nagtakol na sa sobrang 350 o 75,043 na mga pamilya o na kabaing inikan na 1,325,020 na mga individual ang naapektaran ka nag-aging bagyong uwan digdi sa Kabikulan. Inan pinaluwas na datos ni Grimel Nas ang tagapagtaram kan OCD Bicol matapos na makapagpaabot na nin padikit-dikit na report ang PDRRMC kan anom na probinsya kan Kabikulan matapos na nagkatalang aldaw na pagiging isolated, huli kan bagsak na komunikasyon, tawaran ng kuryente asing daim maagihan ng mga tinampo, hinuli kan mga nagbaragsak na mga kahoy, poste asing kable sa mga tinampo. Sa sinambit ng numero, nasa 259,000 na mga pamilya o kaya man 592,806 na mga individual ang nag-evacual sa mga salbadong lugar, asin man nasa 396,669 ang mga individual na nagdago sa mga evacuation centers. 8,716 ang naganyaran, 960 ang mga totally damaged as naharong, asin man 7,756 ang partially damaged na mga harong. Nakapaglista sinda ni nasa initial na 111,839 pesos na danyo sa ladukan infrastruktura, asin piglalauman pa na madadagdagan ini sa oras na makapagpaabot na nila damage report sa infrastruktura ang manlaylain na lugar. Mantang padagos pa ang paghalat kan sinambitang ahensya nin reportsman sa naging danyos sa ladukan agrikultura sa bilog na Kabikulan. Dagdag na balita sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagbisita sa Bicol Region sinda Department of Energy DOE Secretary Sharon Garin, National Electrification Administration NAE Administrator Antonio Mariano, Nani Almeida, DOE Electric Power Industry Management Bureau Direktora Luningning Baldasar, asin Philippine Rural Electric Cooperative Association Incorporated o PELRICA General Manager Abogado Janine DeFi Kulinganda obeto kana sambit na nga pagbisita ini sa Bicol Region na mai-assist ang kamugtakan kan Bicol Electric Cooperative asin man ang power restoration effort matapos ang pagtama kan pinakamakusog na bagyong si Uwan. Ang Camarines Sur 2 Electric Cooperative kasori kudos board management and employee kaibanan ang mga board president as in general managers gikan sa manlayla ng mga electric cooperative sa Bicol ang nagtaunin welcome sa nasambit ng mga opisyalis digdi sa parte mismo kan Bicol.
iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, ninulikan pagtama kan Super Typhoon Uwan kana kalis na simana dakula ana mga residentes kana probinsya kan Camarines Sur an grabe nga naapektaran. Ninuli kaya na katuwang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paginginot ni Gobernador Elre Villaforte, nagsasagibo ka na mga pinag-aapod na clearing o paglinig and clearing operation sa mga damages asin na kabali na ana assessment sa parte mismo kana mga nadistruso na mga infrastruktura project asin man sa manlain-lain na mga sektor aron kan agrikultura asin na fisheries an padagos ng pinaga-assess niyan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elre Villaforte tangani na matudan nintabang ana mga apektadong mga sektores kan komunidad kanda sudma. Nagapasiring sa Banwan kan Minalaba ka Camarines Sur si Congressman Luigi Villaforte tangani man na magtaunin mga food facts asin na kabali na dyan anda DSWD iyan tanganing maipaabot tulos sa pamilyang tinamaan kan bagyo sa nasambit ng Banwaan. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakunyada sa lado lokal tulos maada na nagahagad ni natabang si Congressman Huri Bata kada Premier Distrito kana probinsya kana Camarines Sur sa paagiman kana tulos-tulos na request kani nin rehabilitasyon sa PNR DOTR para man sa naraota na railway duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur partikular na sa parte mismo kada lugar kana apad kun sain entero na nagkatiriko ana tulay kana release kan trend sa nasambit ng lugar. Si Congressman Huri Bata anda nagabisita tulos sa nasambit ng lugar asin naghagad nin total rehabilitation tulos-tulos sa PNR. Po tayo sa Barangay Apad, nakita ko po yung tulay, yung PNR bridge, unpassable na po ngayon. So as of 2 days ago, kinausap ko na po yung DOTR, nag-meeting po kami, and nagbigay rin po ako ng letter requesting to fix the problem, and currently meeting po ngayon how to fix the problem. So nandito na po tayo sa tulay, unpassable na po ngayon. So ito yung request letter ko po, binigay ko po sa DOTR na as soon as possible ma-fix na po itong problema para maging passable tong railroad po, railroad. Bawal na mag-skates, mano-mano na. So yung nangyari po, pundasyon mismo, no? So na-sink po, na-sink. So request ko po sa PNR and DOTR, sana i-prioritize niyo po itong bridge kasi kawawa po yung mga tao kasi ito yung hanap buhay nila. Madaming residents along the Riles area, dito po sa Kali, Apad, hindi lang dito ng dalawang barangay. Dun sa ibang barangay po, ginagamit po itong section. So we need this talaga, we need. So as soon as possible po, please fix this problem. And I will do my best to support yung kahit mga students po. Mga students ginagamit din to, ginagamit tong railroad papunta sa eskwela. So we need this talaga, we need this. So as a leader here in 1st District, I will do my best to fix this. And again po, sa DOTR and PNR, please, I hope there's an immediate action for this, and I need your support po. Partiyan ka na mga pahayag ni Congressman Huri Bata kung sain
yaon mismo nagbisita sa lugar asin iniistorya ang mga pangyayari kung saan enterong nagkateriko na tulay asin release kan trend sa apad sa banwaan kan Ragay hinagad kani sa parte kan opisina kan DOTR asin man sa PNR na idalion ang tulos-tulos na rehabilitasyon ninulita ni iyo ang mayor na agian kan mga residente sa Railroad Town asin iyo man ang nagiging source kan sa indang mga income. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kinakarkulong maabot sa 18 asin 32 ang nawawarang mga hayop matapos ang bagyong Uwan. Kanda sudma basado sa partial report ni Dr. Franz Culambo kan park manager kanda Park and Wildlife duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay. Siniguro ni Dr. Franz na sindaan padagos na nagsasagibo kan pagsubaybay sa mga operasyon sa lugar tanganing mahanap ang mga nawawarang mga hayop na yaon sa nasambit ng parke asin masiguro na ligtas ang mga ini. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal puspusan ang ginigibok napaglinig kan mga tauhan kan Solid Waste Management Office SWMO sa paagibanda kanda sa indang mga personahi padagos ang paglinig sa kapalibutan sa laog kan siyudad Kinaga matapos ang pagtama kan super typhoon na Uwan kung sain piga harakot kan mga ni ang mga nagkatarambaka na mga ati asin mga basura sa inmanaparte kan siyudad nagkapirama ng mga kahoy ang kinakaipuan pang putulon mantang matapos na matumba ana mga ini ninhuli man kan makusog na duros dara kanasambit ng bagyo nagpasalamat man ana opisina kana Solid Waste Management Office asin man an LGU digdi sa laog kan siyudad Kinaga sa naging katabang sa padagos na paglinig lalong-lalo na sa mga volunteers nakapuli na ana mga evacuees gikan sa mga evacuation center matapos man na maghupa tulos anba asin pinag-anunsyo kanda City Hall na nakamtan maninda ang 0 casualties na target matapos man na magkaigwa nin paglamasa kan super typhoon sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur nin huli ta nakipagkooperar ang mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur sa pangapudan ni Gobernador Elry Villapuerte na dapat maging preparar asin na tulos na mag-iribakwar sa sindang mga residensya kaya mayo nin mga nagkagaradan asin na 0 casualties digdi sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur ninhuli kan amay na preparasyon kan gobyerno probinsyal sa panginginot ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal padagos-dagos ana pagaduhol ni na ayuda urog na bako lang ni na pagkakan kundi inumo na malinig na tubig sa mga residente sa asin constituentes kanda banwaan kan San Fernando, Camarines Sur iyan sa paagimanda kanda ipinagpapadara nga luri ni Gobernador Elry Villapuerte asin man Congressman Luigi Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur ang mga constituentes kan na banwaan kan San Fernando ana padagos na pinagdideliberan ni na tubig sa parte mismo kan pre-water lorry truck hali mismo sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa tabang kan pamilya Villapuerte para man magtaunin libreng tubig sa mga residente sa kana banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Dakulang pasasalamat
kada mga residentes kan San Fernando Camarines Sur sa gobyerno probinsyal sa panginginot kada gobernador kada Camarines Sur Governor Elre Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte sa daing patud na pagatud kan na tabang bako sana sa paagi kan pudpak kundi sa paagi man kan na maiinom na malinig na tubig na iyuan kinakaipuan ngunyan kan mga residentes sa banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal o minabot sa 24 na mga bangka kan mga parasira ang naraot sa banwan kan Calabanga Camarines Sur matapos man ang pagtama kan bagyong Owan kana nakalis na aldaw. Basado sa report kan Calabanga Fisheries Management Unit 17 sa mga nasambit na mga bangka ang dagos ng raraot o ang pinagsasabing totally damaged mantang pitumanda sa parte mismo kan mga ini ang partially damaged padagos ang sinasagibo kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Calabanga kan damage assessment tamaning maaramanda ang kabilugan na distroso sa sektor kan mga parasira asin na matawan nin magkakarigong tabang sa mga naapektuhan na mga parasira. Mga tugang iyan ang kateripudan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagkantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.